Ang pagkakaroon ng long distance relationship o LDR ay nangangailangan ng lubusang pagtitiwala sa isa't isa. Nangangailangan ito ng tibay ng loob para umiwas sa tukso at huwag maging marupok sa tawag ng laman. Ito ang nangyari sa buhay ko na nais kong ibahagi sa lahat para makapulutan ng aral ng mga kagaya kong minsan na ding natukso. Mapagpalang araw po, Miss K, lalo na sa inyong mga listeners. Itago mo na lamang ako sa pangalang Jamila. Teacher Jam for short. Isang college teacher at major in math. 35 years old, taga Mindanao. May asawang seaman at kasalukuyang nasa abroad. Dalawa na ang anak namin, Miss K. Nasa 7 years old ang bunso at nasa 9 years old naman ang panganay ko. Once a year lamang nakakauwi ang asawa kong itago niyo na lamang sa pangalang Ronnie. Nag-uusap naman kami lagi through video call, kaya okay lang din naman. Sanay na rin ako sa ganitong setup namin dahil simula noong naikasal kami ni Ronnie ay ang pagiging seaman na ang trabaho niya. Mabait si Ronnie, mapagmahal. Kaya naman, hindi ko lubos maisip na magagawa kong magtaksil sa kanya. At hindi lang basta kung sino, dahil inaanak ko ang naging ka-affair ko. Daily routine ko na ang gumising ng maaga at ihanda ang mga baon ng mga anak ko para sa school nila. Narito din naman ang mama ko, kaya hindi ako gaanong nahihirapan sa mga gawaing bahay. Responsable na ang mga bata, lalo na sa pag-aaral nila, kaya wala talaga akong pinoproblema sa bahay namin. Tuwing Sabado naman ay ito ang araw na tinatalaga ko para sa sarili ko. Maaga akong gigising para tumakbo sa park at pagkatapos ay dumidiretso na ako sa gym para magboxing. Yes, Miss K, mahilig ako sa boxing kahit babae ako. Kaya siguro kahit sa edad kong ito, ay napakaganda pa rin at dalagang-dalaga pa rin ang pangangatawan ko. Hindi naman kasi sa pagmamayabang. Sa edad kong to ay tinitingnan pa rin ako ng mga kalalakihan. Idagdag pa ang pagiging mestiza ko. Kaya naman hindi ko maipagkakailang maraming napapatingin pa rin sa akin. Yun nga lamang ay walang nag-aabalang umaligid sa akin. Dahil sabihin mang wala ang asawa ko, ay ginagalang naman ako sa aming lugar bilang isang guro. Tuwing linggo ay tinatalaga ko ang oras na yan para sa buong pamilya namin. Nagsisimba kami ng mga bata kasama ang aking ina na nasa edad 58 na. Pagkatapos naming magsimba ay gagala kami sa mall at dadaan na rin sa grocery pag-uwi. Ganito ang buhay ko, Miss K. Simple ngunit masaya. Kaya't hindi ko lubos akalain na darating ang isang pagsubok sa buhay ko na susubok sa aking katatagan bilang babae, bilang asawa ni Ronnie. Susubok sa aking karupukan bilang tao at magtatangkang sirain ang matatag naming pagsasama. Nakakahiyamang aminin at nakakababa ng pagkatao, pero nangyari na ang nangyari. Nagkasala ako sa asawa ko. Ito ang lihim ng aking pagkatao na mananatili na lamang yatang lihim hanggang sa kamatayan ko. Hindi ito pwedeng malaman ng asawa ko at ng mga anak ko. Ayokong maiwan ng mag-isa at natatakot akong iwan nila kapag nailantad ang kasalanang ginawa ko. Hindi lamang isang beses, kundi paulit-ulit. Kahit nasa malayo kami, ay hindi ko ugaling busisiin ang messenger ng asawa kong si Ronnie dahil buo din naman ang tiwala ko sa kanya. Kahit tingnan ko naman yun noon, ay wala naman akong nakikitang kakaiba. Kachat niya lamang ay ako at ang kanyang mga kapatid, wala nang iba pa. Alam ko rin ang password ng messenger ng asawa ko.
Ganoon din naman siya, kaya masasabi kong binibigyan namin ng privacy ang isa't isa dahil malaki ang tiwalang meron kami sa aming relasyon. Napakabait ng asawa kong si Ronnie. Sa isang araw ay hindi niya nakakalimutan kung anong oras umuuwi ang mga bata sa bahay, kaya tatawag yun sa ganung oras. Muling tatawag siya kapag nakahiga na ako para sa bedtime o baby time namin at lambingan naming mag-asawa. Hindi pa naman kami ganoon matanda, kaya kahit papano'y may lambingan pa rin nangyayari sa amin. Nitong nakaraang taon lamang, 2024, ay nagkita kami ng inaanak kong si Lloyd. Inaanak ko siya sa kaibigan kong sina Shirley at Russell. Dito kasi siya nag-aaral sa university na pinagtatrabahuhan ko. Sakto ring ako ang teacher niya, kaya na-excite talaga siyang makita ako. Ganon din naman ako. Nasurpresa ako nang makita ko si Lloyd. Napakagwapo na ng inaanak ko. Hindi ko talaga inaasahan yun. Kaya naman niyaya ko rin siyang kumain sa labas. Hindi ko din inaasahan na magiging close kami sa isa't isa hanggang sa ang closeness namin ay ang siyang magtutulak pala sa akin para magkasala sa aming relasyon na mag-asawa. Masayahin si Lloyd, palakaibigan at mabait. Tingin ko nga ay maraming may crush sa inaanak kong to dito sa campus. Pero napapansin kong hindi siya mahilig sa mababaeng kaidaran niya. Mas mahilig siya sa mas matured na babae na kagaya ko. Kaya ito ang nangyari sa amin. Pareho kaming nahulog at napalapit ang loob sa isa't isa. Oo, Miss Kay, alam kong maling-mali, pero habang wala ang mister ko, ay binibigay ko ang sarili ko sa inaanak kong si Lloyd. Ninang, maaari ba akong magpaturo sa inyo nung last topic natin? Hindi ko talaga kasi makuha eh. Napakamot na lamang ito sa ulo na nagpapakyut sa harapan ko. O sige, ganito na lang. Every Saturday kung hindi ka uuwi sa inyo, tuturuan na lang kita after ko sa gym. Ihanda mo na lang yung mga lessons na hindi mo maintindihan. Yes, maraming salamat talaga Ninang ha. Halos napalundag pa ang mokong sa tuwa. At bigla nito akong hinalikan sa pisngi. Gulat na gulat ako sa ginawa niya, pero binaliwala ko na lamang yun, lalo na't napapansin kong wala lang din naman sa kanya ang ginawa niya. Sobrang clingy lang talaga itong binatang to, kaya siguro ganon. Sa mga sumunod na araw ay mas naging malapit kami ni Lloyd sa isa't isa. Madali lang din siyang natuto o matuto, kaya nakukuha niya rin ang mga tinuturo ko. Pagkatapos ng klase ko ay hinihintay niya ako para sabay kaming mag-lunch. Minsan ay nanglilibre pa yan sa akin ng coffee o kaya ay milk tea. Sa araw-araw ay walang palya ang pag-abot niya sa akin ng mga bagay-bagay na para bang nililigawan niya ako. Nang, binilhan ho kita ng paborito mong kape. Salamat. Sa susunod kaya ay ikaw na ang gagawin kong ninong ha? Dahil napakagalante mong bata. Pagbibiro ko pa, ngunit tinawanan lamang ako ni Lloyd. Siya nga ho pala, ihahatid na kita mamaya pa uwi. Nagulat ako sa sinabi niya at hindi ka agad nakapagsalita. May motorsiklo kasi ang binata. Pero malayo yung sa amin. Paano kapag uwi? Ayos lang ho yun Nang. Ang mahalaga ay hindi ka nasasakay ng jeep o kaya taxi. Delikado na ngayon eh. Mapilit si Lloyd, kaya wala na akong nagawa kung hindi ang pumayag na iyahatid niya ako pag uwi sa bahay namin. Noong nasa motor na kami, ay dumaan kami ng diversion road para hindi masyadong matraffic. Sa coastal road kami dumaan. Nakakawili naman talaga doon tuwing hapon. Makikita mo ang paglubog ng araw at marami palang tatambay doon na magkakapareha. Nagulat na lamang ako nang tumigil ito sa gilid ng coastal road. Doon ay napakaganda.
Naupo kami sa tabi ng daan kung saan may mga railings. Natatanaw namin ang malinaw na dagat at ang papalubog na araw sa kanluran. Napakaganda ng vibe sa paligid. Tahimik at malamig ang simoy ng hangin. Nakakagaan ang pakiramdam. Nagulat na lamang ako nang mula sa likuran ko ay niyakap ako ni Lloyd. Pero nakakapagtakang imbis na lumayo ako para pagalitan siya sa ginawa niya, kagaya ng nasa utak ko, ay kabaligtaran ang nangyari. Hindi ko siya pinigilan. Doon ko napansing kahit na mas bata sa akin si Lloyd, sa edad na 19, ay may magandang pangangatawan na ito. Komportable akong nakasandal sa katawan ni Lloyd habang ang mga braso niya ay nakapulupot sa akin. Para akong bumalik sa pagkadalaga at nakangiti lamang habang ninanamnam ang sandali. Hindi alintanang mali yatang magyakapan ang estudyante at guro, lalong-lalo na ako ang ninang niya. Wala naman kaming ginagawang iba maliban lamang sa yakap, miski. Pero parang may ibang sensasyon ang nabuhay sa katawan ko sa ginagawa namin ni Lloyd. Isang sensasyong tanging si Ronnie lamang ang nagpaparamdam sa akin noon. Halos madilim na nang dumating kami sa amin at bago pa ako makapasok sa bahay ay muli akong hinagkan sa pisngi ni Lloyd. Muli na naman akong nagulat. Subalit tinawanan lamang ako ng inaanak ko. Dito na nagsimula ang kahibangan ko, Miss Kay. Sinabi ko na lamang kay mama at sa mga bata na may ginawa pa ako sa school, kaya ako natagalan sa pag-uwi. Sa mga sumunod na araw ay palagi na kaming magkasama ni Lloyd. Minsan ay pinagsasabihan ko na lamang siya na huwag masyadong malambing sa akin sa school, dahil baka pag-isipan pa kami ng masama ng ibang mga estudyante at mga guro. Isang araw, napakalakas ng ulan noon, kaya naman stranded ako sa school. Hindi ako makauwi. Madilim na rin pero hindi pa rin ako nakakalabas dahil nakalimutan kong magdala ng payong. Kasalukuyan ako nasa office namin. Ako na lamang ang naiwang mag-isa dahil nakauwi na ang mga ibang kasamahan kong guro. Sinundo na ng mga kanilang mga asawa at ang iba naman ay may sasakyan kaya kanina pa nakaalis. Ninang! Oh, hindi ka pa pala nakakauwi. Tanong ko kay Lloyd nang bigla itong dumating sa office. Basang-basa. Nakauwi na ho ako kanina pero bumalik ako nung malaman kong nandito ka pa eh. Nag-aalala ho ako eh. Malakas pa naman yung ulan. Ay naku tong taong to, tingnan mo basang-basa ka na tuloy. Nagmamadali akong naghagilap ng towel sa personal cabinet ko para ipunas ni Lloyd. Inalis niya kasi ang suot niyang t-shirt dahil basa na iyon. Naroon na naman ang kakaibang nadarama ko sa tuwing nagkakadikit kami ni Lloyd, kaya naman umiiwas ako. Lumayo ako sa kanya matapos ko siyang abutan ng tuwalya. Pero ang loko-loko ay lumapit sa akin para yakapin ako. Nilalamig daw kasi siya at wala siyang maisuot na damit. Kaya naman pinahiram ko na lamang siya ng extra t-shirt ko na oversized sa akin na nasa cabinet ko. Nagmistula pa rin yung body fit kay Lloyd. Malaki kasi ang katawan niya at mas matangkad pa sa akin. Sinamahan niya talaga ako doon. 8:00 na nang tumila ang ulan, kaya dumaan na lamang muna kami ni Lloyd sa isang turo-turo para kumain. Kahit papaano, ay nasanay na lang din ako sa kakulitan niya. Pero hindi ko talaga maipagkakaila na may kakaiba akong nadarama sa tuwing dumadampi ang balat namin sa isa't isa. Sa tuwing niyayakap niya ako, at sa mga pasimpleng paghawak niya sa mga kamay ko na dapat sana ay sa asawa ko lang nararamdaman. Nakukonsensya ako sa mga nadarama ko kay Lloyd, Miss Kay. Pakiramdam ko ay nagkasala ako sa asawa kong si Ronnie
Kaya sa abot ng makakaya ko ay nangako ako sa sarili ko na iiwasan ko si Lloyd. Pero sadyang mapagbiro ang tadhana sa akin. Dahil imbis na maiwasan ko si Lloyd, ay ako pa ang naging coach niya sa darating na quiz sa school namin. Matalino kasi sa math si Lloyd. Hindi ko naman maipagkakaila yun. Idagdag pa na tinuturuan ko siya kada Sabado. Naging representative namin siya sa first year college class para sa kompetisyon. Kaya ang pag-iwas ko ay naging walang kwenta lamang dahil kailangan kong i-coach ang mokong na ito. Napakaganda pa ng ngiti niya nang may dalang kape na pumasok ito sa opisina. "Ninang, iniiwasan mo ba ako?" Tanong nito sa akin pero nakangiti. "Aber, bakit naman kita iiwasan?" Napatawa ito at bigla akong niyakap. Pinagkikis pa ako sa tenga at sa leeg. Mabuti na lamang at walang nakakita sa amin. Dahil ako lamang ang tao ng mga oras na yon sa opisina. Dahil sa pagpupumiglas ko ay napaharap ako kay Lloyd. Pinandalatan ko siya ng mga mata ko pero bigla na lamang ako nitong hinagkan sa labi. Dito na nag-umpisa ang lahat, Miss Kay. Ginusto ko ang halik na iyon. Kaya tumugon ako. Sa totoo lang, pinananabagan ko talaga ang mga bagay na yun dahil sa napakalayo ng asawa kong si Ronnie. Pero kaagad din naman naming tinapos ang namagitang halik sa amin dahil natatakot akong may makakita sa aming ibang tao. Lalo na't nasa eskwelahan kami. Bawal ang ganitong relasyon. Alam ko yun. Maaari akong matanggala sa tungkulin ko kapag nalaman ito ng iba. Alam naman ninyo kung gaano kahigpit na pinagbabawal ang relasyon ng isang guro at estudyante. Hanggang sa kinahapunan, ay naroon na naman si Lloyd. Hinihintay akong matapos sa klase ko para ihatid na naman ako pauwi. Ang pag-iiwas na ginagawa ko ay nababaliwala talaga dahil sa heto at magkasama na naman kaming dalawa. Hindi ko na alam kung ano na nga ba ang nangyayari sa akin, Miss Kay. Pinananabikan ko ang yakap ni Lloyd lalo na nung natikman ko ang halik niya na nagpa-excite lalo sa akin na makasama ko siya. Dumaan na naman kami sa Coastal Road at doon ay sandali kaming tumigil. Saktong-sakto, walang gaanong tao. Pinanood na naman namin ang paglubog ng araw habang magkahawak kami ng kamay. Hindi ko namalayan ng oras. Mag-aalas 6 na pala, kaya medyo madilim na sa lugar na iyon. Tanging maalawan na liwanag lamang na nagmumula sa Solar Streets ang meron doon. Naroon pa rin kami, nakaupo sa batuhang bahagi, kaya medyo madilim talaga doon. At hindi ko talaga naiwasan nang biglang magdikit ang labi naming dalawa at muli akong tumugon kay Lloyd, Miss Kay. Para kaming magkasintahang dalawa, hindi alintana kung may dumaan at makakita sa amin. Mabuti na nga lamang at madilim sa bahaging kinauupuan namin. Dito ay hindi namin napigilan ang isa't isa dahil nagsimulang maging pilyo si Lloyd. Wala akong nagawa ng mga oras na yun kung hindi ang magpaubaya dahil kahit labanan ko ang nadarama ko ay hindi ko talaga mapigilan. Sa unang pagkakataon, dinala niya ako sa boarding house niya at doon ay may nangyari sa amin. Wala siyang kasama doon at nag-iisa lamang siya, kaya naman nagpaubaya ako kay Lloyd. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay nagtaksil ako sa asawa kong si Ronnie. Nang makauwi na ako ng bahay ay hindi kaagad ako nakatulog. Matapos naming mag-usap ng asawa ko, ay napansin niya ang pananamlay ko. Nilarason ko lamang sa asawa kong pagod ako sa maghapon, pero sa totoo lamang ay nahihiya ako kay Ronnie. May problema ka ba, honey? Wala naman, Han. Sobrang napagod lang yata ako ngayong araw.
Sabi ko. O siya, sige na. Magpahinga ka na. Bukas na lang ulit ako tatawag. I love you. Mag-iingat ka dyan, ha? Ikaw din, Han. Sagot ko. Napakabait ng asawa ko para pagtaksilan ko. Hindi ko na alam kung ano nga ba ang nangyayari sa akin. Hindi ko lubusang maisip na magiging marupok ako at sinira ko ang aking pagkatao nang dahil lamang sa panandaliang kamunduhang nadarama ko. Habang nakatingin ako sa mga anak ko, ay hindi ko napigilan na bigla na lamang napatulo ang mga luha ko. Paano ko ba ito nagawa sa pamilya ko? Paano ko ito nagawa sa asawa ko? Kaya naman nakapagdesisyon ako na tapusin na ang lahat ng kalokohan ko. Kakausapin ko na lamang bukas si Lloyd. Halos wala akong tulog, kaya kinabukasan ay maaga akong nagising. Ano bang problema mo, Jam? Nagulat ako sa tanong ni Mama sa akin, pero para akong nakahanap ng kakampi sa tanong na iyon ni Mama. Anak, matagal nang pagsasama niyo ni Ronnie. Mabuting taong asawa mo, alam mo yan. Huwag mong hayaang masira ang pamilya mo nang dahil lamang sa nararamdaman mong pangungulila. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi ng aking ina. Alam kaya niya na may nagawa kong kasalanan. Ma, wala naman akong problema eh. Medyo napapagod lang ako sa pagtuturo. Sabi ko. Sunod-sunod ka nang umuwi ng gabi, Jamila. At ilang ulit ko nang nakikitang si Lloyd ang naghahatid sa'yo. Anak, kung may ginagawa ka mang kalokohan, itigil mo yan. Ayokong masira ka dahil kahihiyan ang ginagawa mo. Isipin mo ang asawa at anak mo. Manaman, ano ba naman yung sinasabi mo? Hinahatid lang naman ako ni Lloyd dito. Anong masama dun? Sinasabing ang iyong ina ang mas nakakakilala sa'yo. Totoo nga yata yun. Hindi ko nga alam kung paano nalaman ni Mama ang tungkol sa amin ni Lloyd. O baka masyado na kaming halata. Pero pinagpilitan ko pa rin ang side ko sa kanya. Wala naman talagang nangyayari, Ma. Ano ka ba? Kung ano-ano lang yung naiisip mo kaya ganyan. Hinahatid niya lang ako dito sa bahay dahil kailangan ko siyang i-coach. Okay, yun lang yun. Gabi na kaming natatapos, kaya inihahatid niya ako para hindi ako mahirapang sumakay ng jeep. Pagrarason ko pa kay Mama noon. Walang masama sa hinahatid ka niya, Jamila. Pero ang makipaghalikan ka bago ka pumasok dito sa bahay, iyon ang mali. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Oo, nakita ko kayo. Nakasilip ako nun sa bintana. Hindi mo ba naiisip yung mga anak mo? Ang asawa mo? Teacher ka. Ninang ka ni Lloyd, baka nakakalimutan mo. Pangalawang ina ka. Hindi mo siya asawa. Umayos ka. Ayusin mo ang pagkatao mo, Jamila. Babae ka. Magdasal ka palagi nang makaiwas ka sa temptasyon. Iyon ang eksaktong katagang binitawan ni Mama bago ko umalis ng bahay noon, Miss Kay. Ipinagdarasal kong sana nga ay maiwasan ko na si Lloyd. Pero nung makita ko siya, ay naroon na naman ang kakaibang excitement at kakaibang ligayang nadarama ko sa tuwing kasama ko siya. Gusto ko siyang iwasan kagaya ng sinisigaw ng isipan ko. Pero may bahagi ng pagkatao ko ang pumipigil sa akin at nais na makasama pa si Lloyd. Pagkatapos ng klase ay naroon na naman si Lloyd at hinihintay ako. Sinusundo na naman ako, pero sa pagkakataong to ay niyaya niya akong gumala sa isang beach resort kahit sandali lang. Para kong tanga na nakadama ng excitement, kaya pumayag naman ako. Dito na ako nagsinungaling. Sinabi ko kay Mama na may activity kami sa school overnight at bukas pa ako makakauwi. Pero ang totoo ay kasama ko si Lloyd. Ganoon din sa mister ko. Nag-chat ako sa kanya na hindi ako makakapag-online mamaya at kakausapin o kausapin niya na lamang ang mga bata dahil may activity kami sa school.
Walang pagdududa ang asawa ko sa akin. Nakaagad ding pumayag sa kasinungalingang ginagawa ko. Sa totoo lang, Miss Kay, kinakabahan ako. Pero nag-e-enjoy talaga ako. Hindi ko mapigil ang sayang nadarama ko kapag kasama ko siya, kagaya ngayon. Pero naging maingat ako sa paggawa ko ng kasalanan kasama si Lloyd. Gumagamit ako ng pills para hindi ako magbuntis. Mas lalong madadagdagan ang problema ko kapag nabuntis niya ako. Kaya mas mabuti nang maging wais sa paggawa ng mga ganitong bagay. Dito masaya kami ni Lloyd sa pinagsaluhan naming bawal na sandali. Hindi ko maintindihan kung bakit sa dinami-dami naman ng babaeng kaidaran niya ay sa akin pa talaga siya nahulog. Hindi ko alam, Ninang pero mas gusto kasi kitang kasama. Bulong sa akin ni Lloyd na nakayakap sa akin habang nasa buhanginan kami at magkayakap. Tig-isa rin kami ng beer na hawak. Hindi tayo pwedeng lumabas sa publiko, Lloyd. Dahil alam mo naman, may asawa ko at mga anak. Alam ko yun, Jam. Kaya nga pasikreto nating ginagawa to, di ba? Bulong niya sa akin habang ginagap ang mga kamay ko. Kapag nalaman ng Mami Shirley mo ang ginagawa natin, ay tiyak na masisira ang pagkakaibigan naming dalawa. Napangiti na lamang si Lloyd at nangakong hinding-hindi kami mauhuli ng mami niya at ng ibang tao. Nakatago ang relasyon namin at napag-usapan namin kapag nasa school kami ay casual na estudyante at guro lamang ang turingan namin para maiwasan ang paghihinala sa amin ng lahat. May nangyari na naman sa amin ni Lloyd doon sa resort at yun pa ang unang pagkakataon na nagsinungaling ako sa aking asawa at pamilya. Sa tinagal-tagal, Miss Kay, ay naging natural na sa akin ang pagsisinungaling para makasama si Lloyd. Habang kami ni Lloyd ay masaya sa nakatagong relasyon namin, sa ginagawa kong to ay parang naging natural na sa akin ang pagkakaroon ng secret affair kasama ang inaanak ko. Hindi ko na naiisip ang kaharapin ko balang araw. Ang mahalaga lamang ay ingat na ingat kaming walang makakaalam sa sikreto naming dalawa. Patuloy ako sa daily routine ko sa pagtuturo. Umuwi ng bahay at nakikipag-usap sa asawa kong si Ronnie. Wala siyang kaalam-alam sa ginagawa kong kasalanan. Hanggang sa nagkita kami ng kaibigan kong si Shirley sa school, ang ina ni Lloyd. Pinuntahan niya ako dahil may tinanong ito. Mari, hindi mo ba kilala kung sino ang kasintahan ni Lloyd? Tanong sa akin ni Shirley. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa tanong na yun, pero hindi ako nagpahalata. Wala naman akong napapansin, Mari. Focus naman sa pag-aaral si Lloyd. May girlfriend yung anak ko Kasi nung nagpunta ako sa boarding house niya at nagligpit ako ng mga gamit niya, may nakita akong gamit ng pambabae. Talaga? Oo kaya gusto kong malaman kung sino talaga. Natatakot naman kasi akong masira yung pag-aaral niya kapag nabuntis niya kung sino man yung kasintahan niya. Alam mo naman ang pangarap ko kay Lloyd, diba? Napatangu-tango na lamang din ako kay Maring Shirley. Pero sinusundot na ako ng konsensya. Ano na lamang kaya ang mangyayari kapag nalaman niyang ako ang kasintahan ng anak niya? Sigurado kong malaking gulo ang aabutin nun. Kaya naman, dito ko na-realize ang lahat. Para akong inuntog. Dito na ako nagdesisyon na tatapusin ko na ang lahat ng namamagitan sa amin ni Lloyd. Mahigpit kong pinanindigan ang ginawa kong desisyon, Miss Kay. Pinaliwanag kong mabuti kay Lloyd na hindi kami pupwede. Bigla ring dumating sa akin ang realization na kapag sa akin nangyari ang bagay na to, ay hindi ko yata kakayanin, Miss Kay. Hindi ko kakayanin na makikita ko ang asawa kong may ibang kinababaliwang babae. Naiisip kong kapag sa akin nangyari ang ganun, ay hindi ko alam kung gaano kasakit yun sa part ko bilang asawa. Doon ko rin naisip ang kahihiyang mangyayari sa mga anak ko.
Ano na lang ang mukhang iyaharap ng mga ito sa kanilang mga kaklase kapag kumalat ang balitang nakipagrelasyon ang kanilang ina sa estudyante nito. Noong una ay hindi naman matanggap o hindi halos matanggap ni Lloyd ang desisyon ko. Pero sa mga sumunod na araw ay pinilit kong pakitaan siya ng malamig na pakikitungo at hindi ko na siya pinapansin. Hanggang sa unti-unti ay bumalik kami sa dati. Isang ninang at inaanak na relasyon. Kinalimutan kong minsan ay nagkaroon kami ng affair ni Lloyd. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil muli ay nahanap ko ang tamang daan miski. Tinalo ko ang karupukan ko na hinihingi ko talaga sa Kanya. Tamang dasal at pananalig sa Diyos ang naging sandata ko. Naipangako ko sa sarili kong I will spend the rest of my life in atoning the sin that I have once did to my husband. Maraming salamat po at lubos na nagmamahal, Jamila. Sa mga nais pong magkomento, ay huwag mahihiyang mag-comment down below.